Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat, sa ating lahat. Mag-share na naman po ako ng salita ng Diyos. I pray na mag-focus po tayo at talagang ihanda natin yung ating sarili sa mapapakinggan na naman natin na sasabihin ng Diyos sa ating ngayong umagang ito. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po ay magpe-pray muna. Samahan niyo po ako mga kapatid, magsiyo po tayo. Yes, oh God. Hallelujah. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po. Una po sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Pagbigay ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Pagbigay ng kalakasan at katagumpayan sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat din sa pagkakataon na binigay mo po sa amin para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, i-focus mo po kami. Buksan yung aming mga puso't isipan para lahat ng iyong sasabihin ay lubusan naming maunawaan, maintindihan namin. And I pray na maisabuhay namin ang iyong mga salita na aming mapapag-aralan ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. Thank you, Father God, sa katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po ulit sa inyong lahat mga kapatid. Bago tayo mag-start, kaya unahin ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share nyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang i-upload o yung mga i-upload ko pa pong bago. Pasensya na po ulit kayo kung maingay po, pasensya na po. Pero tuloy ang ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, ang aking i-share po sa inyo ay dito sa chapter 8 ng Judges. Ito po ay patungkol kay Gideon. Kung inyo natatandaan, si Gideon ay pinili, tinawag ng Diyos para tulungan ang Israel, ipagtanggol ang Israel, mga kapatid. At dinuruan siya ng Diyos kung paano ang kanyang mga gagawin para manalo sila sa mga Midianites. Talagang marami ring katanungan, signs na hiningi itong si Gideon. Dahil sabi pa nga niya na sila daw yung pinakamahirap at pinakamahina sa kanilang lahi. Pero sabi nga ng Diyos, tutulungan kita. Hindi kumbaga hindi sagabal o hindi problema o ano yung kalalagayan natin sa buhay. Pag ang Diyos ang tumawag sa iyo, sigurado hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. At dito nga po sa chapter 8 na aking i-share sa inyo, dito sa chapter 8 verse 4 hanggang 9, ito po ay may pamagat na tuluyang natalo ang mga Midianites. Po, ulitin ko lang, si Gideon po ang nag-lead dito sa mga tao. Una, nasa 32,000 sila nang sasalakay sila. Pero sabi ng Diyos, napakarami nyo. Baka isipin ng mga Israelites na nang dahil sa dami nyo at lakas, kaya kayo nanalo. Hindi dahil sa tulong ng Diyos. Kaya pinagawa ng Diyos, sabi kay Gideon na sabihin mo yung mga natatakot umuwi na. At umuwi nga ang 22,000.
natira ay 10,000, sabi ng Diyos. Napakarami pa rin yun. Dalhin mo sila sa ilog, painumin mo sila. Ang mga nakaluhod, sabi pa dito, no, na parang aso kung uminom, ay ibukod mo. At yun nga ang napili, yung mga uminom na gamit ang kanilang kamay. So ang natira ay, alam nyo po ito, di ba? 300 po ang natira, at yun ang pinili ng Diyos, at yun ang nakipaglaban, yun ang tinulungan ng ating Diyos. At pagkatapos nga ng pakikipaglaban na yun, maraming namatay sa kalaban. At after nun, ito na nga po, ulitin ko lang, chapter 8 ng Judge, verse 4 hanggang 9. After nun, tumawid si Gideon at ang 300 niyang tauhan sa Jordan River. Pagod na sila, pero hinahabol pa rin nila ang mga kalaban. Pagdating nila sa Sukot, sinabi niya sa mga taga roon, "Please," sabi niya, "bigyan niyo ng pagkain ang mga tauhan ko. Pagod na sila at hinahabol ko pa yung 2 hari ng mga Midianites na sina Zeba at Salmuna." Verse 6, pero sumagot ang mga leaders ng Sukot, "Bakit naman namin bibigyan ng pagkain ang mga sundalo mo? Nahuli niyo na ba sila, sina Zeba at Salmuna?" Yan ang sagot. Verse 7, so sinabi ni Gideon, "Sige, pero pag binigay na sila sa akin ni Lord, babalikan ko kayo at hahampasin ng matinik na halaman mula sa desert." Mula doon pumunta si Gideon sa Penuel at humingi rin ng pagkain sa mga tao doon, pero pareho lang yung sagot nila sa sagot ng mga taga-Sukot. Verse 9, kaya sinabi niya sa mga taga-Penuel, "Babalik ako dito." Sabi niya, "Babalik ako dito pag panalo ko sa gera. Tapos gigibain ko yung tower ninyo." Salamat sa salita ng ating Diyos. At syempre, alam na natin na nagtagumpay talaga si Gideon, mga kapatid. Nagtagumpay sa laban na yun, nahuli niya yung kanyang mga hinahabol. Nahuli niya yung 2 hari ng Midianites, mga kapatid. At ang ginawa nga niya sa Sukot, pinaghahampas nga niya yung mga leaders doon, yung mga opisyal ng matinik na sanga. At binalikan niya rin yung Penuel, mga kapatid. At giniba nga niya yung tore, at ito pa ang matindi, pinatay niya ang mga kalalakihan doon. Masabi pa nga niya nung dumating, di ba, naalala niyo pa? Sabi niya sa Sukot, nang nangihingi kami ng pagkain, sabi niyo, "Ba't niyo kami bibigyan? Hindi pa nga namin nahuhuli." Eto na sila, yung 2 hari. Kaya pinatawag ni Gideon yung mga opisyalis doon at hinampas niya ang mga katawan nito ng matinik na sanga. At doon nga sa Penuel, mga kapatid, ganun na ang ginawa niya kung ano sinabi niya. Bukod pa sa gigibayin niya yung tore, ay pinagpapatay nga niya yung mga kalalakihan. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na ang kasalanan ay may kabayaran. Hindi pinayagan ng Diyos, hindi pinalampas ng Diyos ang kasalanan ng mga taga-Sukot at Penuel. Pinarusahan niya ito. Pero mo, andyan na nga si Gideon, pinagtanggol na nga, no? Sila lumaban, pinabol para talagang maubos itong mga kalaban nila. Tapos ni painumin ay hindi binigyan itong mga taga-Sukot at Penuel, di ba? Kaya yun ang nangyari. Binalikan niya mga to. At pinarusahan nga ito ng Diyos. Sa atin din, mga kapatid, ang tinuturo ng Diyos ay maging mabuti tayong tao sa ating kapwa. Dahil whatever we do sa ating kapwa, ay ginawa na rin natin sa Diyos. Kaya kung tayo tumulong, nagpakain, nagpainom sa ating kapwa, ginawa rin natin ito sa Diyos. Bagamat hindi naman niya kailangan ng pera, pagkain,
o anuman, dahil kanya naman ito lahat, kabutihan ang tinitignan ng Diyos dito. Yung puso natin ang tinitignan dito ng Diyos. Kaya kung may puso kang mabuti, mapagmahal, mapagkumbaba, yan ang tinitignan ng Diyos. At kung masama ang ginawa mo sa iyong kapwa, di masama rin ang ginawa natin sa Diyos. Nagkasala tayo sa Diyos dahil pangit, masama yung ating ginanti doon sa ating kapwa o ginawa. Kaya may tamang kaparusahan ito sa ating mga buhay, sa mga tao. Kaya ano pa ulit ang pipiliin natin? Siyempre, gumawa ng kabutihan. Magmahal, magpatawad, tumulong. Na kahit tayo pa yung talagang sabihin natin na ako nga may pangangailangan din, bakit kita tutulungan? Hindi, tulong tayo. Kasi si Lord ang magre-reward sa atin. Kapag ka magaganda, mabuti, kapag tumulong tayo ng buong puso at kaluluwa, si Lord ang magre-reward sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Diba? Dito, sabi nga dito, pagkatapos ng laban na yun, nagkaroon ng mahabang panahon na kapayapaan sa Israel. 40 years na nagkaroon ng kapayapaan. So kung susunod din tayo sa ating Diyos, pagpapalain niya tayo, iingatan niya tayo, palalakasin niya tayo, bibigyan niya tayo ng kapayapaan kasi sumunod tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos. Yan talaga ang ginagawa ng Diyos sa mga taong masunurin, mapagmahal sa Diyos. Lahat ibibigay niya, lahat ng pangangailangan. Susunod nga lang tayo. Hindi tayo susunod ng may nakakakita, tutulong ako, bibigay ako para makita nito na tumutulong ako. No, hindi ganun ang tunay na pagtulong. Ang tunay na pagtulong kahit walang nakakakita, kahit hindi mo na ipaalam sa ibang tao, basta tumulong ka. Kasi may talagang nakakakita sa atin. Merong Diyos na nakatingin sa atin. Patago mo man niya ibigay, kitang-kita yan ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Lantaran man, lahat kita ng Diyos. Walang nalilihim sa ating Diyos. Kaya ano pa ang pipiliin natin, mga kapatid? Siyempre, gumawa na lang tayo ng mabuti, di ba? Kasi lahat naman nakikita ni God. Ba't pa ako gagawa ng masama? Kitang-kita ng Diyos, huling-huli ng Diyos. Kaya kung gagawa ako ng kabutihan, kung tutulong ako kahit mahirap ako, kahit na talagang kailangan ko ito, magsishare ako, magbibigay ako, gagawa ako ng mabuti. Dahil nakikita ka ng Diyos. Dahil nakikita tayo ng Diyos. At sabi ko nga, ang Diyos ang magre-reward sa atin, sa ating mga kabutihang ginagawa, sa ating kapwa. Ulitin ko lang din, dahil lahat ng ginagawa natin ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa pamilya, kaibigan, sa lahat ng tao, ginagawa rin natin ito sa Diyos. At hindi man masuklian ito ng taong ginawa natin ng mabuti, si Lord, ang Diyos, ang Ama na nasa langit, ang magre-reward sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Diba? Napakaganda, diba? Gawa na lang tayo ng mabuti. Pag-pray natin kay Lord na, Lord, tulungan mo kong gumawa ng mabuti. Lord, samahan mo ko lagi para hindi ako magkamali. Lord, turuan mo ko maglingkod sa iyo ng tama, maayos at mabuti. Lord, dagdagan mo po yung aking pananampalataya sa iyo. Yan ang mga dapat natin ipanalangin. At ang Lord na ang bahala sa ating buhay at sa ating pamilya. Hindi naman nakakakalimot ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ating ginawa, lalo na kung ito'y mabuti. Hindi niya yan nakakalimutan. Nakalista yan dun sa aklat ng buhay, sa pangalan mo nandun, nakapangalan ka dun. Tapos yung mga mabubuti mong ginawa nandun, yung mga pag-iyak mo, mga paghingi mo ng kapatawaran, alam ng Diyos yan. Di lalo na kung kasalanan na nagawa natin, alam ng Diyos yan. Why not? Kalimutan na ang kasalanan, ihingi na to ng tawad, kabutihan na yung gawin. Diba? Para yun na lang ang nakalista sa aklat ng buhay, dun sa pangalan natin, no, sa ilalim ng pangalan natin.
Puro magaganda na. Kung dati, marami na isulat na pangit, na hindi maganda, na kasalanan, no? Sunod-sunod. Pero nung mga huli na, dahil nakilala na natin ang Diyos, dahil tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus bilang maging tagapagligtas natin, ang mga nakasulat na ay puro magaganda na, puro kabutihan na, di ba? Puro pagsisisi na, kahit na pagsisihan na, pinagsisisihan pa rin, humihingi pa rin ng kapatawaran, lagi nagpapasalamat sa Diyos. Yun na yung mga nakasulat. Napakaganda, di ba? Kasi ang Diyos talaga nagpapatawad. At sabi nga niya, ang kasalanan natin, kinalimutan niya na. So pag once na kinalimutan na ng Diyos to, wala na. At puro mabuti na yung ginagawa natin, yun na yung maaalala niya. Once na dumating na tayo'y kunin niya na at haharap na tayo sa Kanya, wala na yung kasalanan na yun. Dahil puro mabubuti na ang ginawa natin, yun na ang Kanyang sasabihin. Sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Pasok sa aking kaharian. Di ba? Napakaganda. Napakaganda nun. Kaya I pray, lahat tayo ay makinig at gumawa ng mabuti sa ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nadinig sa ating napag-aralan ngayon. Napakaganda na naman ang sinabi sa atin ng Diyos. Kung gusto natin ng kapayapaan sa buhay, sumunod tayo, makinig tayo sa Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat. Muli tayong mananalangin. Muli tayong magpapasalamat. Kayo din mga kapatid, magpasalamat din kayo sa Diyos. Nakikinig siya ngayon. Magsiyuko tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, maraming salamat dahil sa iyong mga salitang aming nadinig na naman ngayong umaga. Thank you, Father God, muli mo kaming kinausap. Muli mo kaming tinuruan na gumawa ng mabuti. Una para sa inyo at sa aming kapwa. Dahil ang paggawa namin ng mabuti sa aming kapwa ay ginawa na rin namin sa inyo. Kaya Lord, turuan mo kami, tulungan at gabayan gumawa ng mabuti na ang lahat ng kasalanan namin noon ay hindi na namin magawa pa kahit kailan, O Diyos, upang tuluyan mo na pong makalimutan ang lahat ng aming karumihan, ang lahat ng aming kasalanan, at maalala na lamang yung mga kabutihan, magagandang bagay na aming ginagawa. Thank you, Father God, dahil I believe na sobra mo kaming mahal, dahil lagi mo kaming gustong turuan na gumawa ng mabuti, makinig sa iyo, magsisi sa kasalanan, magpatawad, magpakumbaba. Yan po yung mga tinuturo mo sa amin. At lalong-lalo na ang maghayag din ng iyong salita. Salamat, Lord, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin everyday, O God. Salamat po. Salamat din dahil I believe pagpapalain mo po kami. Bibigyan ng aming mga pangangailangan, palalakasin yung aming mga katawan, pagagalingin yung mga may sakit at karamdaman. In Jesus' name. Bibigyan ng tahanan yung walang tahanan. Bibigyan mo po ng trabaho yung mga taong walang trabaho. Yung mga taong humihiling, Lord, na makapasa sa kanilang exams. Pagkakaloob mo po yan. Yung mga pamilya na nasira o sabihin na, Lord, na mga nagkagalit, Lord, ayusin mo po sila. Yung mga nananalangin na makapag-abroad, alam ko po na sasagutin mo po ang lahat ng klaseng panalangin dahil wala pong imposible sa iyo. Dahil I believe na ipagkakaloob mo po ito sa aming lahat. Kung kami magtitiwala, susunod mananampalataya sa iyo at tatanggapin ang aming Panginoong Hesus, pagpapalain mo po ang bawat isa. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord, sa pagturo mo sa akin ng mga dapat kong sabihin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen,
and amen po. Salamat sa salita ng ating Diyos, ating nadinig. Salamat na nalangin kayo, I believe na narinig tayo ng Diyos. Tanggapin nyo na ang lahat ng inyong pinanalangin. Tanggapin nyo ng merong pananampalataya na ito'y tinanggap nyo na. At yan ay inyong matatanggap. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.